naisipan namin mag-grocery ni Popsi. Dahil after 2 weeks, ubos na yung binili namin. Dala namin ang aming kariton na hiniram namin kay Ate Nes. Napaka-helpful nito lalo na't wala pa kaming sasakyan dito sa Canada. Sa totoo lang, napakalaking adjustment from Philippines papunta dito sa Canada. Dahil sa Pilipinas, nasanay kaming may sasakyan lagi, magmamalengke, mag-grocery, pero dito, talagang napakalaking adjustment. Kaya kapag nagpunta ka dito, talagang kailangan may baon kang napakaraming tiyaga, pasensya, at dasal. Sa totoo lang, sa oras na ito, nag-a-adjust pa talaga kaming pamilya. Maraming nagtatanong kung masaya ba o malungkot ang pagpunta dito. Ang sagot ko na lang, masaya kasi kasama ko ang pamilya ko. Hindi katulad ng iba, single sila nagpupunta dito, kaya talagang ramdam nila ang homesick. Hindi katulad namin, hindi namin gano'ng ramdam ang lungkot dahil nga andito sila Ate Janice. Dahil kung sa Pinas, ikaw ang amo, kung may tagalaba ka, may kasama ka sa bahay, pero pagdating dito, lahat ikaw ang gagawa. Sa totoo lang, itong Canada journey namin, nag-umpisa pa lang kami, pero masaya naman. At ito nga, kailangan namin mag-grocery ni Popsi dahil kailangan nila ng baon sa trabaho at ng mga estudyante ko. Yung naghanap ako ng banana na mas cheaper dahil may mas mura naman. Dito sa Canada, mahal ang mga gulay, pero ang mga karne, mga meat, chicken, pork ay mura lang. Sa totoo lang, nung una, nahihirapan ako mag-budget. Dahil syempre, pagkakita mo ng price, magko-convert ka at talagang magugulat ka sa price. Unahin natin yung mga ano. Kasi baka Syempre, kailangan nating mag-adjust. Dahil hindi naman lahat ng bilihin ay mahal. May mura din, may mahal sa Pinas, may mura dito, may mahal dito, mura naman sa Pinas. Pero kailangan lang talaga pag nagpunta ka dito, matututo kang mag-budget. At maraming mga sale kapag natsambahan mo sa pag-grocery. At ito nga, nahanap ko sa oras na to yung nag-sale na chicken nuggets. Chicken nuggets at turkey nuggets kasi more than 50% off. At ito nga, kailangan natin kumuha dahil nga ipang baon-baon, breakfast ng mga bata. Kailangan pag nagpunta ka dito, dala-dala mo ang pagiging vegetarian, ma'am. Dahil kung hindi ka marunong mag-budget, malulula ka talaga sa mga bilihin. Sa totoo lang, share ko lang ang journey namin dito. Mula nung nag-apply kami, andun yung takot namin, pangamba, na baka hindi namin kayanin dito sa Canada. Pero dahil nga kumakapit lang kami kay Lord, alam namin na makakayanan namin at magtutulungan kami bilang pamilya. Minsan, dumarating sa point na naiisip ko, umuwi na lang yata kami. Dahil ngayong nakasanayan naming buhay sa Pinas, hindi man ganun karangya, pero nairerahaos naman araw-araw. Bilib ako sa mga taga-Canada, lalo na yung mga baguhan pa lang dito. Dahil napaglalabanan nila ang kanilang homesick, ang mga gastusin, ang mga trabaho. Ayan, at yan nga, nahanap ko na yung nakasave na chicken fillet. Ayan, from $11.99 down to $5.88 na lang. Ang laki na ng discount, diba mga atche? Yan, at parang nag-hoarding ako yan. Kumuha lang ako ng 5 boxes dahil may limited sa isang family lang kami. Pero miss na namin yung pancit canton, kaya kumuha ako. At yan, ang daming noodles coming from Philippines. Pero dahil yung pangit ng noodles palagi, konti lang ang kinuha ko, pancit canton lang. At that time, naghahanap ako ng nakasale na bigas. Dahil nga rice is life sa aking mag-aama at paubos na ang aming bigas, kailangan nating tumingin ng bigas na nakasale. Buti na lang may nakasale from 17.88, naging 15.88 na lang. We saved $2 sa 8 kilos. At yan mga atche, may nakita akong pasta at milk. Talagang nagningning ang aking mga mata. Diba? Ang ganda-gandang tignan pag maraming bilihin. Ang dami ko pa sanang bilhin. Kaso naisip ko mahihirapan yung kariton ni ate. Pero sa totoo lang, laking tulong sa amin yan kapag nagko-grocery kami. Dahil nga, instead na bitbitin namin, hinihila na lang namin.
At dahil nga wala pa kami sasakyan dito, kailangan muna nating magtiis. Napakalaking adjustment talaga sa amin dito. Kung sa Pinas, kung gusto naming mamasyal, makakapamasyal kami. Dito, iniisip namin kung magkano magagastos namin na pamasahe. Pero naniniwala kami, darating ang araw, bibigyan kami ni Lord ng sasakyan dito. Hindi man ngayon, pasasaan pa't mararating din yung pangarap na yun. Ang buhay dito sa Canada, tiyaga-tiyaga lang, gaya ni Kuya. Yan, Pinoy yan. Pero hindi ko siya na-approach kasi hindi ako sure kung Pinoy ba siya. Ang nakakatuwa pa, hinahanap ko si Papsi. Ayan, tumitingin siya ng Doormat ba yan? Ba't yung nilalagay sa pinto? Ayan, nakakita nga si Papsi ng Nasaan yung tinapay kubo? na parang dormo. At ako naman, ito, naghahanap na nakasale na ham dahil may nabili si ate nung isang araw na nakasale na ham. Pero hindi ko siya makita, kaya di bali na lang, sa susunod na lang. At sa akin pag-ikot-ikot nga, bandang sa may peanuts, nakakita ako ng kasoy. At dahil nga nakasale siya, gusto ko sanang bilhin, kaso naisip ko baka rayumahin na naman ako. Malamig na nga, kakain pa ako ng mga pamparayuma. At sa aking pag-ikot-ikot, andyan napunta ako sa baking supplies. Pero hindi siya kumpleto dito guys, kaya nakakalungkot. Hindi ko pa maumpisahan gumawa ng cake dahil wala pa akong nahanap na supply. Ayan, magbabayad na kami. Sana nga, konti lang ang bayaran namin. Pero sa pagbabayad namin, sa dami niyan, nakabayad lang kami ng $125. At dahil nga dito sa Canada, bring your own eco bag, kailangan ikaw ang magpapak. Kailangan ikaw din ang magbaba. Dahil nga pauwi na kami, malapit lang naman, kaya nilalakad na lang namin ni Papsi, nakakasave pa kami. At hanggang dito na lang mga atse, at sa inyong pagsubaybay sa aming Canada journey, please like and follow our page. Salamat sa inyong suporta, at hanggang sa muli, bye-bye, God bless. Ayan, palabas na kami at kami uuwi na, bye-bye.